Analysis, comparison at prediction sa pagitan ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers sa first round ng playoffs, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mas nakakaangat nga ang Denver Nuggets sa Lakers sa kanilang magiging playoff series. At isa nga sa mga dahilan dito ay ang kanila daw starting lineup na balance at may halong scoring at depensa. Lalo na daw itong si Jamal Murray sa kanyang scoring abilities sa huling paghaharap ng Lakers at Nuggets last year sa playoffs, na kung saan ay nag-average ito ng 26 points per game sa kanilang naging series at hindi nga daw ito nagawang mapantayan ni D'Angelo Russell. Samantalang andyan din daw itong si KCP, ang former player ng Los Angeles Lakers na isang two-way player. Solid nga daw ang kanyang shooting at depensa na kung saan ay meron ito sa ngayon na 40% shooting beyond the arc. Idagdag pa daw itong si Michael Porter Jr. na isang sharpshooter na may 39% shooting sa 3-point area ngayong season. Malaking bagay nga daw ito sa Denver Nuggets lalo na sa katulad ni Nikola Jokic na isang mahusay na passer. Nandyan din daw itong si Aaron Gordon na isang top defender ng kanilang kupunan lalo na last year sa nakaraang playoffs, na kung saan ay napakahalaga ng naging role nito nang bantayan niya ang katulad nila Karl Anthony Towns, Kevin Durant at LeBron James. Pero ang pinaka-advantage talaga ng Denver Nuggets laban sa Lakers ay itong kanilang superstar na si Nikola Jokic. Lalo at nag-average ito sa naging series nila last year sa playoffs ng 27 points, 14 rebounds at 11 assists per game. Si Nikola Jokic daw talaga ang susi sa tagumpay ng Denver Nuggets laban dito sa Los Angeles Lakers. Nasa kabilang banda naman daw dito sa Lakers, ay kailangan daw ni D'Angelo Russell na mapantayan ang performance ni Jamal Murray. Lalo at ngayon sa regular season ay may average itong 41% shooting beyond the arc. Kaya kailangan itong mapanatili ang level ng kanyang performance sa kanilang magiging series sa Denver Nuggets. Samantalang solid naman daw ang performance sa ngayon ni Austin Reeves sa regular season. Kailangan nga daw nitong mag-step up para magbigay ng pressure sa mga defender ng Denver Nuggets, especially na daw dito kay KCP. Lalo at may shooting ito sa ngayon sa 3-point area na 37%. Habang kailangan naman daw ni Rui Hachimura na ipakita ang kanyang mid-range at post-scoring sa series nila sa Denver Nuggets. Ito ay para ma-counter daw ng Lakers ang depensa na ipinapakita nitong si Aaron Gordon. Samantalang kailangan naman daw ni Anthony Davis na mapigilan itong si Nikola Jokic sa kanyang rebounding at scoring, isama na rin natin ang kanyang mga assist. Lalo at nagagawa nitong makagawa ng triple-double sa nakaraan nilang playoff series last year. Kaya napakahalaga ng magiging papel ni Anthony Davis sa matchup nila ng Denver Nuggets na dapat nga rin itong matapatan ang performance ni Nikola Jokic. Pero ang pinakamagdadala daw talaga sa Lakers ay ang pangunguna nitong si LeBron James. Nasa kanyang ang edad na 39 years old ay nananatili pa rin ito bilang floor general at leader ng kanilang kupunan. Kaya kailangan ng Lakers na mag-step up sa likod ni LeBron James. Ito ay upang hindi naman dalhin ni LBJ ang lahat ng trabaho sa paggawa ng opensa ng kanilang kupunan. Lalo at last year ay nag-average ito sa series nila sa Denver Nuggets ng 27 points at 10 assists per game. Kaya mas maganda sana kung balance ang opensa ng Lakers para naman hindi nakatuon lang kay LeBron ang depensa ng Denver Nuggets. Samantalang ang isa pa daw sa advantage ng Denver Nuggets ay ang kanilang bench. Lalo at ito daw si Reggie Jackson ay key player din daw ng kanilang kupunan, na kung saan ay ang primary ball handler ng kanilang bench unit, na kaya nga daw nito na mag-provide ng playmaking at scoring. Habang kailangan naman daw mag-step up sa depensa at maging efficient sa shooting itong sila Justin Holiday at Peyton Watson, para naman daw makakuha sila ng minuto sa series nila laban sa Lakers. Samantalang ito naman si Christian Braun ay may ability daw ito na umatake sa basket at i-push ang pace ng laro. Habang itong si Zeke Naji ay maglalaro bilang backup role dito kay Nikola Jokic kahit meron pa silang DeAndre Jordan na isa ring backup center. Para naman sa Los Angeles Lakers ay malaking bagay daw ang pagbabalik ni Gabe Vincent. At maaari niya nga din daw na gawin ulit ang ginawa niyang performance last year sa playoffs laban dito sa Denver Nuggets. Habang magbibigay naman daw ng scoring itong si Spencer Dinwiddie sa likod ni Austin Reeves. Samantalang nandyan din daw si Max Christie na pwedeng asahan ng Lakers sa kanilang depensa sa bench unit. Habang shooting at depensa naman daw ang kayang ibigay ni Taurean Prince. Magiging defensive anchor naman daw itong si Jackson Hayes sa likod ni Anthony Davis. At dahil nga wala pa daw itong sila Cam Reddish, Jared Vanderbilt at Christian Wood, ay kailangan daw talaga na mag-step up ang second unit ng Lakers. Dahil sa totoo lang daw ay ang Denver Nuggets daw sa ngayon ang nakakalamang sa series nila laban sa Lakers. Kung titingnan daw kasi ang record ng dalawang kupunan ay na-sweep ng Nuggets ang Lakers sa Western Conference Finals.
Habang sweep na naman ang inabot ng Lakers sa Denver Nuggets ngayon sa regular season. Kaya inaasahan daw ng mga analyst na Denver in 5 ang series na ito laban sa Los Angeles Lakers. Pero wag din daw mamaliitin itong Los Angeles Lakers. Dahil gustong-gusto ng mga ito na makabawi sa pagkakatalo nila last year dito sa Nuggets. Lalo na itong si LeBron James na inaasar pa ni Michael Malone last year ang dati nitong assistant coach sa Cleveland Cavaliers. Kaya motivated daw ang mga players ng Los Angeles Lakers para talunin sa pagkakataon na ito ang kupunan ng Denver Nuggets. Pero syempre mga idol ay hindi yan magiging madali lalo at ang Denver Nuggets ang defending champion at nasa kanila rin ang MVP na si Nikola Jokic. Pero kayo mga idol, kanino kayo kakampi sa dalawang kupunan mag-comment lang.